Hello, kumusta po kayo lahat? Si Nurse Kaloy po. Maraming salamat sa panunod at pag-subscribe, suporta sa aking YouTube channel, Nurse Kaloy. Meron po tayong isang video ngayon, reaction video po ito tungkol dun sa flagship program daw ni PBBM. Itong tinatawag na EBT o yung Electronic Benefit Transfer Card. At ang layunin nito, ang goal nito is to end ang hunger, to improve yung food quality at yung tinatawag na maintain healthy eating sa 2030. But before we deal into that, ako po ay galing at nanirahan sa Amerika for how many years? And briefly, sabihin ko sa inyo, nung bagong salta ako sa US, nag-apply din po ako niyan EBT dahil ako po noon ay CNA at mababa ang aking income. So I was qualified and naging beneficiary ako. It's a big help. Magandang tulong sa mga mabababang sweldo. But then of course, mayroong catch dyan. Once, nung naipasa ko yung RN ko, registered nurse, matik yan, i-report ko. Kasi malaki na sinasahod ko nung by that time, kaya nawala na yung EBT ko. Kaya ako binabanggit yan, dahil sa Amerika, ang EBT, kung sinasabi ng program na ito dito sa Pilipinas ay hindi pwedeng i-cash yan o hindi pwedeng i-withdraw, ay madali lang po nagawan ng paraan yan. Sa Amerika, ang naging experience ko dyan, yung mga beneficiary niyan, ang ginagawa nila sa card nila ay ibinebenta po yan. Let's say $300 ang laman ng kanilang EBT card, ibebenta po yun ng $200 or $250. So yung bibili, makakamenos, let's say $50 ang menos nila, plus the fact, pag ginamit mo ang EBT card sa US, wala ka nang babayaran taxes. Ngayon, mapunta tayo dito sa Pilipinas. Bigyan ko kayo ng halimbawa, mag-workout kaya ito? Palagay ko hindi. Sa dami ng red tape dito sa Pilipinas, tulad na lang po ng 4-piece. Sino ang mga nakikinabang dyan? Okay, ganito kasi ang programa ng DSWD at mga LGUs, magdi-distribute daw sila ng EBT card sa 1 milyong Pilipino na naghihirap, naghihikaos, walang makain. Okay, alam na this. Ngayon, sa 4-piece, yan na lang po isang living example. Maraming reklamo. Sino-sino lang nakikinabang. Okay, anyways, ang EBT program na ito ay nasa testing or pilot phase pa lang. Ina-identify pa lang nila kung sino magiging eligible. At ang pilot studies nila gagawin pa lang sa Cagayan Valley, Bicol Region, sa Caraga at sa Bangsamoro area dyan sa Mindanao. Pero sinasabi ko na this will not gonna work. Yung sinasabi ni PBBM sa program nito, walang gutom sa 2027. Tandaan nyo po, walang gutom sa 2027 at gagawin nilang solusyon ay ang EBT. Bukod sa red tape, kung sino-sinong magko-qualify niya na kahit hindi qualified. Palakasan yan tulad ng 4-piece. Isa pa, ganito po yan. Ang EBT ay ginagamit ng mga lukulukong dorobo dito sa Pilipinas tulad ng 4-piece. Ibebenta yan para makabili sila ng alak, sigarilyo at ika-cash out nila yan kung sino makikinabang dyan para makapagsugal. Kaya that's not a solution, Mr. President. Gumawa po tayo ng isang more feasible at saka realistic solution tulad ng bakit ba marami nagugutom sa Pilipinas? Makikita nyo sa post, ang dahilan ay yung high living cost ng mga agricultural products, yung mga commodities, mga utilities. Marami pong apektadong mga kababayan nating nasa laylayan o mahirap kasi sa taas ng mga bilihin, hindi po nila kaya yon. Kaya kung magkano lang kinikita nila, ay hindi sapat. Kaya ang aking suggestion, gumawa kayo ng studies para yung mga agricultural products na ay bumaba na kayang i-afford ng mga kababayan natin para sila
ay makakain. Hindi yung ganyang EBT na yan. Dahil kakahuyin lang yan ng mga sindikato, mga korap, mga ganid dyan sa LGU at sa mga DSWD katulad ng nangyari sa 4Ps. Iilan lang makikinabang dyan. Yan ba ay solusyon? Ang solusyon dyan is yung mga produkto, yung overprice, yung ating mga tinatawag na high rising cost ng mga bilihin. Yan po dapat ang tutukan nyo ibaba kesa dyan sa EBT. Dahil sabi ko nga sa Amerika, nagagawan po ng paraan yan. Yung sinasabi nyo, hindi pwedeng gamitin sa ganyan, sigarilyo pambili ng alak. Madali lang po yan. Dito pa sa Pilipinas, maraming genius dito. Bebenta lang yan eh. O, to, bili mo to, no? Halimbawa, 3,000 bawat isang card, yung sinasabi nyo. Walang gutom sa 2027. Ibabayad lang yan, ibebenta. Yung 3,000 pwedeng ibenta ng 2,500 pesos. Yan, di may cash na sila. Yun nga yung pambibili nila ng mga sigarilyo, alak, tsaka pansugal. Kaya that's not a solution, katulad nangyayari sa 4Ps. Hindi po kanyan. At saka sinasabi nyo walang gutom sa 2027? Anong petsa na nga 2023 tayo? Palagay nyo ba hindi tataas ang mga bilihin sa kalakaran ngayon ng ating ekonomiya? Magkano ng bigas? Magkano ng kamatis, sibuyas? Walang mangyayari. By 2024, yung 3,000 nyo, wala nang silbi yan. 2025, baka halagang 500 na lang yan, 3,000 na yan. What more pag dumating ng 2027? At ito ba yung sinasabi ni BBM na ipopromote ang food security? Yung ba ang goal nila? To end hunger? At yung sinasabi nila na i-maintain yung food quality? At yung sinasabi nila magandang healthy eating sa 2023? Paano kung ang tao nga hindi na makakabili sa taas ng mga presyo ng mga bilihin? Kaya yung EBT, Mr. President, magagamit lang yan ng mga durobo, mga LGUs, mga DSWD, sa kung sino mga malapit sa kusina, etc. etc. Maraming red tape dito sa Pilipinas, kaya think of other ways, i-deviate nyo ang inyong plan or program sa ikabubuti ng Pilipino. Hindi yung ganyan. Uuwi lang yan sa korupsyon. Babaan nyo ang presyo ng mga commodities, gulay, mga agriculture product. I think that's the best solution kaysa mga EBT na yan. Ano sa palagay nyo? Yun lang po, maraming salamat.